Simula nang pumasok ang campaign period noong February 11, kaliwat kanan na mga nagpahayag ng suporta kay senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy at sa iba pang pangbato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga supporter hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa lungsod ng Maynila, nagsagawa naman ng unity gathering ang nasa 180 na barangay chairman mula sa iba't ibang distrito ng lungsod para ipakita ang kanilang mainit na suporta sa PDP laban sa senatorial slate na kinabibilangan ni Pastor Apollo Quiboloy, Pato de la Rosa, Christopher Bongo, Philip Salvador, Raul Lambino, Vic Rodriguez, JV Hinlo, Jimmy Bondoc at Congressman Rodante Marcoleta. Pagtitiyak ng mga barangay chairman, hindi sila papatinag sa negative campaigning o paninira ni Bongbong Marcos Jr. sa kanilang susuportahang kandidato. Ang layunin lang namin, makatulong sa PDP laban sa kay Tatay Digong kasi lahat naman tayo ayaw natin ng drugs eh. Ako mula noon, support ako sa kandidat, yung platform ni Duterte na ayaw ng drugs. Dahil totoo naman nabawasan ng kriminalidad sa Maynila. Ako, nung panahon ni Digong, pupunta ako di Visoria, puno ako ng alas. Ngayon dito lang sa event kasi matatakot ako eh. Yun ang layunin namin. So, kaya ito ginawa ko para makatulong sa PDP laban. Hindi ito pinag-uusapan ang mayor. Sama-sama kami, Isko man o Lacuna, nandito. Basta ang susuportahan lang namin itong mga kandidato ng PDP laban. Kami po na nandito po ngayon na mga bunong barangay po ng Maynila ay buong puso po na sumusuporta sa mga plano adikain ng PDP laban. Sana po suportahan po natin para po sa kinabukasan ng bansang Pilipinas. Naniniwala po ako na ang mga kandidato ng PDP laban ay siyang tunay na makabayan na siyang magbibigay tulong sa mamamayang Pilipino. Ito po ang kanilang mga adikain, ang laban para sa ating bansa. Siyempre pipiliin natin yung kanilang plataforma na talagang papasok sa mga tao at siyempre yung makakatulong personally sa mga tao, lalo na yung mga mahirap. Ang mga pambato ng PDP laban, isa-isa nagsalita sa harap ng mga barangay chairman. Sa bahagi ni Pastor Quiboloy, si Boss Dada na kanyang representante ang humarap kung saan inisa-isa nito ang mga dahilan kung bakit dapat iboto ang puting pastor. Zero corruption po ang kanyang itinataguyod. Si Pastor Apollo Quiboloy ang magtataguyod ng death penalty sa mga korap, mandarambong, magnanakaw. Tuluyang susumpuin ni Pastor Apollo Quiboloy ang droga at ang CPP, NPA, NDF. Magtatanggol din po siya sa mga mamamayang Pilipino. Siya po ay isang makakalikasan at itataguyod po niya ang kagandahan at kalusugan. Siya po ngayon ay nakapiit sa Pasig City Jail at habang siya po ay nakakulong dyan, siya po ay nakagawa ng 70 bills. Hindi pa man siya umuupo sa posisyon, meron na po siyang 70 batas na kung siya po ay may mananalo, ilalatag na lang po niya yung mga batas na yan. At nadadagdagan pa po yan araw-araw. Inilahad din nito ang mga resibo ng mga kawang gawa ni Pastor Quiboloy para sa mga Pilipino kahit hindi pa ito nakaupo, maging ang mga napagtagumpayan ng kanyang kongregasyon sa nakalipas na mga taon. Unang-una sa lahat, meron na siyang resibo. Bilang isang private na tao, siya po ay mayroong Kingdom of Jesus Christ na may 7 milyong miyembro buong mundo. Siya po ay mayroong kingdom na malapit nang matapos at may pinakamalaking seating capacity sa buong Asia or buong mundo. Meron po siyang Jose Maria College na 70% po ng mga estudyante dyan, kahit iba po ang relihiyon, ay scholar. Meron po siyang Children's Joy Foundation na nagpaaral na po sa milyon-milyong mga kabataan. Meron po siyang Kingdom of Jesus Christ, meron po siyang Glory Mountain at meron po siyang Prayer Mountain. Matagal na po siyang tumutulong, advocate po siya ng environment. Siya po ay matagal na pong nagkakandak ng mga cleanup drives, beautification, tree planting activities. Siya rin po ay tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo,
Lindol, nung dumaan na Yolanda, sila po yung mga kauna-unahan na nandiyan dyan. At bilang isang pribadong tao, napakalaki po ng naitulong niya sa gobyerno ni PRD laban sa insurhensya. Naubos po ang mga rebelde dahil sa kanyang mga programa, katulong ang NTFL, at syempre katulong na rin po ang Pangulong Duterte. Ang iba pang kandidato ng partido, inilatag din ang kanilang mga dahilan sa pagtakbong senador at kanilang mga nais gawin para sa bansang Pilipinas. Konsumisyon ako ninyong mga komunista. Kayong mga magagalit, konsumisyon nyo ako. Kapag ako makabalik, hindi ako papayag. Alam nyo bakit ako naging PMA? Dahil sa mga NPA na yan. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay nyo po sa akin. Magsiservisyo naman po ako para sa inyo. Sa abot ng aking makakaya, pupuntahan ko po kayo dito sa Manila noon. Bahain kayo rito, sunog, nandirito po ako. Bakit po ako tumakbong bilang senador? Kailangan po sapagkat nakita ko po wala ng direksyon ang ating nasyon. Kayo na nasa barangay, alam nyo yun. Kailangan nyo magpakasipsip sa ating mga mayor, sa ating mga congressman, para magka-project. Pag hindi kayo makisama sa kanila, mahihirapan po kayo sa barangay. Gayahin natin ang Japan. Kasi ang Japan, ang agrikultura nila, polisiya lang po ang ginagawa ng national government. At tinitignan nila yung mga local government units kung tama yung kanilang ginagawa. Ganon din po dapat. Tinatanong ko ang mga barangay chairman, barangay captains, yan po ba ang paghihirap na mga Pilipino'y gusto nyo magtuloy-tuloy? O gusto nyo ang mabayo? Ang PDP laban, wala na hong plastikan. Duterte yan. Kaya kung merong mga kontra kay Duterte, mahihirapan kayong iboto kami. Ang PDP laban, Duterte. At ang Duterte po, may mga best of the Duterte principles. Ano ba naalala niyo po sa mga Duterte principles? Anti-corruption, anti-criminality, anti-drugs. Tatlo lang. Magtalo kayo tungkol sa ICC, magtalo kayo tungkol sa ekonomiya, tatlo lang yan. Anti-corruption, anti-criminality, anti-drugs. Napakasimple, di ba?